Okay. Kumusta sa inyong lahat? May sasabihin lang ako tungkol sa cancer. Ang iba ayaw makarinig tungkol sa sakit na cancer. Noon ganon din ako noon. Pag may nakikita akong post tungkol sa ganyan, sa cancer ay ayaw kong tingnan. Pero ngayon kapag na dyan ako sa TikTok, yan ang hinahanap-hanap ko kasi nakakakuha ng information. Nagiging aware ako sa kung ano pang kailangan kong malaman. Dati, tungkol sa yan, palaging sumasakit ang tiyan ko noon. Akala ko kung kung may kinain ako, kung yan. Ayan, kasi palaging sumasakit ng tiyan ko at ini-ignore ko lang, nainom lang ako ng gamot at hindi ako napakonsulta. Yan ang big mistake na ginawa ko. Kaya kayo kung may palagi kayong nakakaramdam na masakit ang tiyan nyo, na parang gas, tapos parang kala mo may nakain kang hindi na gusto ng tiyan nyo, kaya yun, mainom lang kung anong gamot. Dapat magpatingin sa doktor. Yan. At palaging dati palaging sumasakit ang tiyan, ang ulo ko. Inaano ko lang yan, linalagyan ko ng white flour. Yan, ginamit na masahe ko lang yan dyan. Bago ako yung na hospital, ay grabe ang sakit ng ang ulo ko. Akala ko lang kung sa stress, so kung lang. Kaya linagyan ko ng maraming white flour. At talagang naligo ang ulo ko ng white flour. Pero yung hindi na talaga yun ang na ako, yung nahimatay ako sa diyan sa banyo. Hindi ako nag-alam na nakapunta pala ako sa banyo. Akala ko panaginip lang. Tapos nagising ako sa banyo. Akala ko panaginip lang. Kasi hindi ko nga naalala na nakapunta pala ako sa sa banyo. Balik ako sa yan, kwarto. Yan, mabuti nga. Hindi ako natumba doon sa toilet. Kung hindi, nakapasok yung ulo ko sa sa toilet, di sana wala na ako. Yun, yung nagbuhat ako doon sa tub. Akala ko talaga panaginip lang talaga. Yung punta ako sa kwarto, walang nakaalam na nahimatay pala ako sa banyo. O ngayon, may appointment ako sa doktor. Sinabi ko doon sa doktor na masakit ang side ko. Tiningnan ay marami para akong bruise. Grabe dyan, Mama dyan, yun nga, sabi ko sa doktor na totoo pala na ako natumba. Yun na nga. Nagpa-doktor ako. Ang doktor na magpatingin sa doktor. Yun na. CT scan ako. Yun. Nakita na sa CT scan meron akong bukol na 6 inch, ganyan bilog.
sa ulo. Dito oh. Sa left side ko, nandito oh. Nandyan oh. Oh. Na ano ko nga, may ano pa yung, may ano dyan oh. Nandito oh. Dito oh. Oh. Sabi, minsan naisip ko, baka sa aksidente noon na yung ano, yung binugbog ako noon ng isa kong kapatid. Yung panganay naming kapatid na gadit sa akin. Yung baguhan pa lang ako dito sa Canada. Binugbog ako. Ganyan ako doon sa sa kanto ng dresser. Mayroon pa nga ako ditong mayroon ako ditong scar dito. Alalim. Pag wala akong buhok, makimahalata na may bilog ako dyan. Oh, dyan. Ano pala yung sinakal niya ako at mahaba ang kuko niya. Sinakal ako, nakabaon dyan yung kuko niya. Oh, may ano dyan. Oh. May ano pa dyan. Oh. Kaya kung wala akong buhok, yan, nahalata talaga na butas dyan. Oh. May ano dyan. May ano yan, nakabaon yan. Pag ganyan, oh. Ganyan. Yan, oh. Yan. Yan. Kaya inisip ko, baka yun din ang dahilan. Oh, yan. Kaya kung palaging sumasakit ang ulo nyo, magpatingin din kayo sa doktor at magpa-CT scan sa ulo. Para malaman nyo kung ano talaga yan. Kasi tulad ko, nagkaroon ako ng cancer sa utak. Na yan, tumor. Inalis na yung tumor, pero matagal bago ako nakaalala. Minsan wala akong naalala na pero yung masasamang nangyari sa buhay ko, naalala ko. Pero yung mga magaganda, hindi ko masyadong maalala. Minsan na-pop up lang sa ulo ko. Pero ang iba, yung masasamang nangyari sa buhay ko noon, unti-unting nagbabalik. Sabi ko nga doon sa doktor, sana hindi ko na naalala yung mga masasamang nangyari sa buhay ko. Yun. At sana hindi ko na maalala yung mga nag-abuse sa akin. Hindi ko nakilala. Pero yung pala ang malaalala mo yung mga masasamang nangyari. Minsan naisip ko rin noon, may isang kapatid nagbigay sa akin ng pagkain. Ilang linggo na palaging sumasakit ang ang tiyan ko. Talagang nakakahiga lang ako sa kama. Kahiga lang ako, pagkatapos di ko na matagalan, nagpatingin ako sa doktor. Iyon, sa espesyalista. Tapos nagpatingin ako dun sa rekomenda ako sa espesyalista. Pagkatapos yung espesyalista, na kunan ako ng pinatulog ako para makakuha ng dyan sa tiyan. Pinatulog ako na binukas ang kinuhanan ako niyan sa bituka diyan. Kinuhanan yan. Ayun, nagbalik ako doon sa doktor, nakuha ko ang resulta. Sabi ng doktor, nakakain daw ako ng tae. Sabi ko, paano ako magkaroon ng nakakain ng tae na ako ang nagluluto? Sabi ko sa doktor, ako ang nagluluto. Tapos,
dapat sana yung mga taong pinaglulutuan ko, yung mga anak ko, yung alik o lahat, nagkaroon sana ng ng problema. Ako lang. Saka naalala ko yung magbigay sa akin ng pagkain na nagluto siya, nagluto. Pagkatapos, ako lang ang pinakain. Pero hindi siya nagkain. Kaya wag na wag kayo magtatanggap ng pagkain sa isang tao, kahit pa yung kapatid o kaibigan o na hindi sila kumakain. Na ikaw lang ang bibigyan. Oh. Ako lang pinigyan eh. Tapos yung taong yun na nagluto, hindi kumain. Kaya, nagduda na ako, napapaisip ko yan. O yan. Matagal ang treatment sa akin. 8 months akong nag-inom ng antibiotic. Kaya, wag na wag kayong magtatanggap ng kahit kaninong pagkain, lalo na kahit kapatid nyo. Pag alam nyo na hindi naman kumakain, siya lang kumakain, ay wag kayong magtiwala. Dahil hindi nyo alam may galit palang patago. May tao talaga, may taong galit sa'yo, pero tago lang para hindi mahalata na galit sa'yo. Pero mararamdaman mo naman na something wrong, na yung parang iba ang naramdaman ko. Ganun, kaya lang hindi ko pinapansin yun eh. Kaya ngayon, ginagamit ko na ang yan. Pag may ako na hindi ko, iba ang nararamdaman ko, kahit yung tingin sa akin ay friendly, mahalata mo. Kaya ingat kayo. Kaya wag na wag kayo magtiwala. Iba na ang panahon ngayon. May mga taong galit sa iyo, pero tinatago lang para hindi sila mapansin na galit pala. O yun, nangyari sa akin. Yan? Pero, pinapasa Diyos ko na lang. Kaya, mag-ingat na lang kayo. Yun. Pinapasa Diyos ko na lang yan. Yung mga nangyari sa akin. Na, mahirap. May taong galit sa'yo. Napatago. Kaya, iwas na ako. Ayoko ng kaibigan. Ayoko nang lumapit kahit sa kapatid. Takot na ako. Dahil, hindi ko alam kung pwedeng katiwalaan o ano. May iba ka akong kapatid, may na okay, mabuti sa akin, pero nasa Pilipinas. Yan. Pero sa areang ito, ayokong makipag-associate, no. Ayoko na. Kasi pinagpulis ako. Pinapulis ako, hindi ko yan matanggap. Akalain mo, pinapulis ako? My God. Ako ang may karapatan na magpapulis, pero ako ang pinapulis. Kaya hindi ko matanggap talaga. Pinipilit kong kalimutan, pero hindi. Hindi ko kaya talagang kalimutan. Kung nangyari yan sa iyo, na kapatid mo o pinapulis ka, anong gagawin nyo? Ay, nako. Salamat sa mga nanonood. Kaingat na lang kayo. Ingat. Ingat palagi.